Ang Intramuros ang makasaysayang puso ng Maynila. Alam mo ba na ang Intramuros ay tinatawag na walled city dahil literal na pinalilibutan ito ng napakataas at makapal na pader noong panahon ng Kastila. Nakatayo pa rin ang malaking bahagi ng mga pader na iyon. Ang haba ng mga pader ay umabot ng halos 2.5 kilometro at ginawa ito para protektahan ang Maynila laban sa mga mananakop at pirata. Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Intramuros para itry ang mga iba-ibang kainan at ang iba-ibang attraction. At first, kumain kami dito sa Friedrich, the world's famous Friedrich spicy chicken. So sa mga mahihilig kumain ng mga spicy food and also for the spicy chicken, you can try this one. Caution, spicy talaga siya. Daming mga bagong kainan. Tea and Dough, milk tea bar, Tommy Coffee, another coffee shop. Of course, hindi mawawala ang Zagu. Zagu is forever. Bili tayo ng Zagu. Order tayo ngayon sa Zagu, one of our favorite. Yes po. Hello ate. Black Forest po tayo. Black Forest Grande. Magkano nga po ulit yun? 99? 95? Okay, 95. Kailan kayo na ano dito, ate? Kailan kayo nagkaroon dito? Bago pa po mag-pandemic. Okay. Sige, sige. Parang nung kapanahunan ko, wala pa to eh. Ang Zagu talaga, hindi talaga nawawala yan eh. Zagu is forever. Kahit nung high school ako, Zagu is forever. Andyan na yung milk tea, andyan na lahat. Pero Zagu is forever. Zagu, baka naman. Stakeholder na ako ng Zagu eh. Sobrang dami ko nang nainom. Nakakailang Zagu kasi isang... Ay, hindi naman. Kailangan limit pa din. Pero syempre, kapag nagmumall ka, Zagu. Zagu is life. Okay po, Black Forest. Thank you po. Thank you, ate. Thank you. The best. Gusto akong i-try na yogurt dito. It is called Bear in the Wall. Let's go! Kuya, pabili po ng Delightful Mango. Yes po. Okay. Wow. 126 na lang? Okay. Wala kayo ng time si ma'am, meron kami 50% discount. Ay! Anong okasyon, kuya? Anniversary po namin. Okay. Nung 26? Yes. Okay. I-receive po namin 50%. Kailan kayo na ano dito, kuya? Almost last year po. Last year lang din. Okay, nice. Order mo na? Piso po? Para din natin ng 50%. Piso? Wala po. Thank you po. Wait natin later. Lalabas dyan. Or siya magiging bear in the ball. Ah! Ang cute! Thank you! Up here. Thank you po. Maglagay po dito? Oh, wow. Okay. Okay, dito tayo. Ano po to? Okay, dito tayo. Mango na lang. Pwede tayong maglagay ng toppings. Of course, crushed graham. We can have fresh graham here. Tapos, marshmallow forever. Marshmallow. And then, rainbow sprinkler. Yeah. Ano na ngayon?
Kompleto na yung sugar for the day. Ooh, my goodness, mango. See, this is the final crop. Hello everyone! Nandito kami ngayon sa San Agustin Church sa loob ng Intramuros, Manila. Ang San Agustin Church ang pinakamalaking simbahan na gawa sa bato na nanatili pa rin hanggang ngayon. Ito ay itinayo noong 1587 at natapos noong 1607. Ang San Agustin Church ang pinakamatandang bato na simbahan sa buong Pilipinas. Matapos ito noong 1607, kaya mahigit 400 years na siyang nakatayo. Imagine, ilang henerasyon na ang dumaan, nandito pa rin siya. Ang San Agustin Church ay nakaligtas sa madaming saguna, sa katulad ng lindol at ang World War II, na halos lahat sa loob ng Intramuros ay nasira. Hindi lang siya basta simbahan, kundi isa siyang UNESCO World Heritage Site. Kasama siya sa Baroque Churches of the Philippines na na-declare noong 1993. Ibig sabihin, world-class heritage site ito at pinapangalagaan talaga para sa susunod na henerasyon. Dati, andito ang pinakamalaking koleksyon ng mga aklat pangrelihiyon dito sa ating bansa. Pero lahat ay nasira dahil sa digmaan. Tignan nyo naman tong napakalaking kahoy na pinto. Isa ito sa iconic spots dahil sa detalyadong ukit na relihiyoso. Bawal mag-video sa loob at mag-picture. Pero napakaganda. Napakaganda niyang venue para sa kasal. Sa mga kakasal dyan, alam nyo na. Alam nyo ba dati, dalawa ang kampanaryo ng San Agustin Church? Pero ngayon, kung mapapansin nyo, isa na lang ang natira. Noong 1880, isang malakas na lindol ang tumama dito sa Maynila at nasira ng husto ang isang bell tower. You better see this one. Hindi kayang i-justify ng camera yung ganda niya. Come visit the San Agustin Church now. May museum din dito kung saan makikita mo ang mga lumang religious artifacts, paintings, at gamit ng panahon ng Kastila. Kung bibisita kayo dito sa Intramuros, huwag niyong palampasin ang San Agustin Church. Hindi lang siya basta simbahan, kundi buhay na testamento ng ating kasaysayan, kultura at pananampalataya. Wow! Andito kami ngayon sa Los Frailes Cafe, dito sa loob ng San Agustin Church. Nasa within vicinity siya mismo. This is their menu. I'll show here in our video kung ano yung mga prices at kung ano yung mga pwede nyong orderin. nagustuhan nyo itong bagong adventure, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pa nating travel and history vlogs. Kita-kits sa susunod na adventure. Bye!